Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Mga kabayan, matapang at walang takot na binanatan ni Manila Mayor Isko Moreno ang isang congressman na nag-iimbestiga sa Quadcom kapag may mga anomalyang ginagawa ang isang opisyal ng gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, tila mapapahiya ng husto itong si Congressman Joel Chua matapos lampasuhin ni Mayor Isko Moreno dahil sa kanyang di umano ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagugat ang issue matapos madiscover ni Mayor Isko na pinag-iba ni Chua ang isang covered court sa Maynila na pag-aari ng gobyerno at pinatatayuan niya ng isang proyekto na wala man lang permit na kinuha sa Manila City Hall. Ayon kay Isko Moreno, kung nagagawa nilang mag-imbestiga sa Quadcom para sa mga individual at mga opisyal ng gobyerno na di umano ay may mga ginagawang anomalya, ngayon nila imbestigahan ang kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag at nangaabuso sa kanilang kapangyarihan. Hinamon ni Mayor Isko si Congressman Joel Chua na lumutang at ipaliwanag kung tama ba ang kanyang ginawa. Aniya kung nagagawa ng mga congressman ang kanilang mga kalokohan sa Maynila noon nakaraang gobyerno na kanyang pinalitan, ngayon ay hindi siya papayag na salaulain ang kanyang lungsod dahil may gobyerno na sa Maynila. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Samantala, isa sa mainit na isyu ngayon at pinag-uusapan sa social media ay ang patuloy na investigasyon sa Senado kaugnay sa mga garapan ng pandarambong o pangungurakot sa budget ng flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan ay isa ang Kongreso at mga congressman sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez Jr. ang lumalabas na mastermind at kasabwat ng DPWH at mga kontraktor para sa mga ghost project. Kahapon, lantarang hinamon ni Senador Mig Zubiri itong si DPWH sa Secretary Manuel Bunuan na ituro na niya kung sino ang mga congressman na nag-approve at nag-insert ng budget kahit wala naman ito sa orihinal na plano o wala namang proyekto na nakalaan para dito. We need to find out the proponents of that, and the president is in the right track. Kasi I've seen the president's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Ayon naman kay Senator Rapi Tulfo, garapan ng pandarambong na o pagsasamantala ang ginagawang pagnanakaw ng mga congressman at mga kasabwat nito sa iba't ibang grupo para katayin at maghati-hatian ang mga pondo na inilaan sa flood control project ng pamahalaan. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na kailangan dumaan sa masusing investigasyon ng Senado at huwag ihinto hanggat walang napaparusahan o napapanagot na mga opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Tulfo, kung hindi ito pagtutuunan ng pansin ng gobyerno, ay lalo pang titindi ang sitwasyon at pang-aabuso ng ilan habang nagdurusa naman ang taong bayan. This is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan, and Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos.
Kahapon ibinunyag ni Senador Ping Lacson ang totoong sistema ng mga buwaya sa gobyerno kung paano pinaghahati-hatian ng budget ng pamahalaan na nakalaan sa mga project ng flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang computation, inisa-isa ni Lacson ang mga pinagdadaanan ng pondo. Halimbawa, ang pondo ng gobyerno sa isang flood control project ay 100 milyong piso. Halos 40 o 30% na lang ang mapupunta mismo sa project at ang 60 to 70% ay pinaghahati-hatian na ng mga buwaya na nagpapasarap sa kanilang mga posisyon, partikular ang mga congressman na inihalal ng taong bayan. Halimbawa, sa 100 milyong piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang imbestigahan ng Senado ang mga congressman, maging ang pinuno nila na si House Speaker Martin Romualdez Jr. dahil sa lumalalang korupsyon at pakikipagsabuatan nila sa mga kontraktor para manipulahin ang budget na nakalaan sa mga project ng gobyerno. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Lumabas siya ngayon and I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Itinuturing na grand robbery o garapalang pagnanakaw ni Senator Erwin Tulfo ang nangyari sa bilyon-bilyong pondo para sa maanumalyang flood control projects. Nanlumo umano si Tulfo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nalulubog sa baha. Anya, harap-harapang ninakawan ng taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Ayon sa Senador, halos 996.5 billion pesos o 1 trilyong pisong inilaan sa Department of Public Works and Highways mula sa General Appropriations Act para sa Flood Management Program. Sa kabila nito, nagpayag ng suportang senador sa ginawang malalimang investigasyon ni Senator Ping Lacson upang papanagutin ang mga nasa likod ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. This is nothing less than a grand robbery of our nation.
It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan. And Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods, but rises above it. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na maaari umunong maliit lamang na bahagi ng mas malawak na irregularidad sa flood control projects ang natuklasang ghost projects sa Bulacan. Ayon kay Estrada, ang mga aligasyon ng guni-guning flood control projects sa lalawigan ay maaring tip of the iceberg lamang at malaki ang tsansang marami pa silang madidiskubre sa mga susunod na pagdinig. Git pa ni Estrada, ang mga investigasyon na isinasagawa hindi lamang sa Senado ay hindi dapat limitado sa Bulacan, kundi dapat ding sumaklaw sa iba pang probinsya, lalo na yung mga nakatanggap ng pondo kahit hindi naman kilalang flood-prone na mga lugar. Anya, posibleng may ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang transaksyon at maaari ring ibunyag ng mga kontraktor kung sino-sino sa mga politiko ang kanilang pinapaboran. Maaari rin anyang magtagal at posibleng umabot pa sa 10 pagdinig ang ikakasa ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects. Well, siguro magtatagal pa yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Hindi lang siguro dalawa, hindi siguro baka umabot pa ng 10 hearing yan sa dami o sa lawak ng scope ng mga anomalies. Alam niyo mga kapatid, ito po, kahapon sa panonood natin, may isa pong senador na palagay ko po naman, palakpakan po natin dahil mukhang isa ito sa mga may sense, mga kapatid, sa kanya pong manifestation. Panoorin po at pakinggan natin. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Sino nag-amend? Yung bandang dulo, puntahan nyo. Huwag tayong magsanto-santo dito. Sino ba nag-amend niyan? And I have the same sentiments with him. Kahapon nung pinanonood ko yung hearing, some parts of it, sa totoo lang,
bilang DPWH Secretary, talaga namang mandato mong tignan kung yung mga bawat district offices mo, maayos yung kanilang trabaho, hindi ba? Pero si Sec Manny Bonoan na mismo sa ilang interviews natin dito ang nagsabi, siya mismo bilang DPWH Secretary, sumasakit ang ulo niya kapag nakakakita siya na biglang nadadagdagan yung pondo nila. Wala naman doon sa original na proposed budget. Ayaw din po niya ng unprogrammed funds. Kasi yung iba, ang iniisip, pag tinawag na flood control projects, laging ang sisi sa DPWH, ang sisi sa sekretary agad. So kahapon, sinabo ng husto si Secretary Manny Bonoan. Pero his firm, proper pa rin sumagot kahit bonggang-bonggang sabon ang inabot sa mga senador. Hindi ko masasabing tama yung nangyari, pero sa akin habang pinanonood ko, bakit siya lang? Kanino ba dumaan yung budget? Sino ba nag-approve ng budget? Taon-taon dumadaan yan sa inyo, di ba? Bycam pa kayo dyan, di ba? Bago ma-approve, may bycam pa sila, tas may small committee na sinasabi nga ng ilan. Umabot pa nga tayo ng Supreme Court dun sa huling budget natin noong 2025 dahil mas mataas na ang budget ng DPWH kaysa sa budget ng DepEd. So napapailing ako kahapon while watching kung paano nila sabunin si DPWH Secretary Manny Bonoan kasi sa akin, bakit siya lang? Sino nag-approve ng budget? Kung matagal ka ng senador dyan, palaki ng palaki yung pondo ngayon for flood control, hindi mo nararamdaman na lumalaki? Yung tagal mo na nakaupo dyan. Yung mga matagal nang nakaupo dyan, hindi mo alam na 41 billion pesos na ang nailaan na pondo sa Bulacan alone? Sabi po ni Senator Migs, no, identify natin sino ang responsable sa mga insertion na ito. Kasi nga ang sinasabi mismo ni Secretary noong pa man, karamihan dito ay insertion. Meaning wala sa kanilang plano. Kaya ang presidente nagsabi mismo, may mga allocation, kaya nga pupuntahan ko ito ulit at gawin natin halimbawa ang Bulacan kasi nga ang Bulacan po ang top notcher dito. Marami po dito mga kapatid. Oo, ang pare-pareho ang allocation mga kapatid. Kasi kung senador ako halimbawa, hindi naman ako senador, nakikita ko, uy, paulit, every year, ang taas ng budget for this region or for Bulacan halimbawa. Sa Bulacan na tayo mag-focus kasi nandun din ang focus ngayon ng investigation. Kung senador ako, questionin ko yan. Paiingayin ko pa yan. Pondo tayo ng pondo sa Bulacan, paulit-ulit, pero paulit-ulit na binabaha. Huwag nating aprubahan. Huwag na nating dagdagan. Bakit nadadagdagan? Para bagang hindi kasi... Bakit nadadagdagan? Ikaw ba ang nagdagdag? Char, chika lang po. Para bagang ano, di ba? Para bagang... parang kahapon lang kung nalap. Ikaw ay isang taga-lalawigan ng Ganire. Oo. Opo. Ako halimbawa, taga-Leyte. Kung ako ay isang mambabatas, particularly po, national, no? Ang scope ko. Oo, Leyte. Alam nga namang hindi ko silipin sa budget yung Leyte allocation dito, di ba? Parang ganun po sinasabi nitong si Chacha. Yan at ng sa iba. akin. Opo, nasandali lang. Wala kang kaalam-alam dito sa mga proyekto sa iyong baluarte. Ganun po. Kumbaga, nakailang taon na hindi mo talaga as in totally, wala. So, nag-a-approve ka ng budget nang hindi mo man lang binabasa, lalo na yung mga lugar na sinasabi mong malapit sa puso mo. Hindi po ba? Sabi ko kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Ayan, tingnan ninyo, property namin yan. Ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Nakakapaglaro pa. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa trigger ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Ulitin ko po. Namin makapagpapaano sa inyo dyan. Tama lang. Pero lang po ang simple. Chairman. Wala nang iba. No. We have to believe it. Kasi ito ko na ulit. Ikaw, Chairman. I mean, may gagawin na kayo. Parang gano'n hindi. Kaya po yun. Kaya lang kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayuan ko kayo ng malaking dagdag.
kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Salamat Pero mas po. malaking library. Malaki na siya. Pero hindi ka hindi. Saka huwag kayo nagpapaniwala kay Kani-Kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan niyo ang chairman kayo. Hanapan mo nag-permit sa City Hall. Hanapan niyo ng building permit. May clearance Wala pa. po, wala namang abiso. Hindi po nag-abiso. Una-una, pwede namin silang kasuhan ng TEP. Bakit? Yung building dyan, bakal, property ng Maynila yun. O ngayon, nasa ano yun? Wala na po. Na-14 Sino na yun. nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestiga ni Chua. Kaya sinasabi ko, abusado kasi silang lahat. Para sinasiga ng pamahalaan. Iba dito, iba. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng gano'n. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga-Maynila. Katulad niya, kung di ako nataan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Opo. Saan nyo ilalagay yung mga bata? Yung nga po yung Pero may poder at may-ari, gobyerno ng Maynila. kasi nagpapali sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa naging gobyerno pa kayo.